Mga pare ko, lahat po ng motor ay may stoplight switch sa kanilang pangunahang preno at isa po to sa ating titignan pag ito po ay nawala. Back to basic, so dito po tayong simula sa troubleshooting ng ating wiring at isa po sa nagiging problema nitong ating motor ay itong ating stoplight. So itong ating stoplight, pwedeng problema po dito ay ayaw mamatay o kaya naman ay ayaw mabuhay. So tatlo lang po yan. Una po dyan itong mga bombilya natin, yung switch natin at especially po yung wiring natin. So sa pagtutroubleshoot po dito, ang kauna natin ginagawa is yung pinakamadali. At sa pinakamadali, yung dalawa po, yung switch at itong ating bombilya. At depende po yan sa ating pinaka-conclusion. So dito nangyari sa ating motor, ayaw niya pong mabuhay. Baka busted po itong ating bombilya. Sa mga ayaw na mamamatay, ayun, switches na po ang problema nyon kasi umiilaw naman po itong inyong bombilya. So tanggalin lang po natin yung dalawang tornilyo or screw at presto mga pare ko, busted po itong ating bombilya. Ito po, nakabili na po tayo ng bago sa halagang 10 piso, di po ba? Murang-mura lamang at ikabit na po natin. So ito, pwede na po natin testingin at unahin po natin yung kanyang taillight. Okay po yung kanyang taillight at sunod naman po natin ay yung preno po natin sa harapan kung iilaw po yung kanyang high beam. So ito mga pare ko, may problema po dahil nung pinindot po natin yung preno natin sa harapan, yung high beam po natin ay hindi na po siya huminto. Ibig sabihin po niyan ay may problema na po yung switch ng ating preno sa harapan. Ang switch po ng ating stoplight sa ating front brake ito po. So ito po ang inyong tutuntunin at dito yan pupunta sa pinaka-head po natin. Ito po sa ating pinaka-head, ito po yung wiring ng ating switch ng ating front brake. So itong dalawang wire po nito, isang black at isang ground. So bunutin po natin to, yan. At gamit po itong ating homemade na continuity tester. Pag ito po ay umilaw, ibig sabihin ay may contact na po doon sa ating preno, which is hindi pa po natin siya pinipindot o pinipress. So positive mga pare ko yan, no? Hindi po natin pinipress, meron na po siyang contact at ang ibig sabihin yun ay sira na po yung switch natin sa ating front brake. At para matanggal po itong stoplight switch ng ating pangunang preno ay kailangan mo na po tanggalin itong ating lever. Then pag natanggal na po natin ay pwede na po natin itulang itong ating stoplight switch. So tulak nyo lang po pag ano, no? Diretso lang po yan, no? At mahuhugot nyo na po yan palabas. So ito po yung ating stoplight switch ng ating pangunahang preno. So, hindi po natin pinipindot itong ating brake lever at ibig sabihin po yun ay hindi po tayo pumipreno, ay nakatukod po dito itong ating brake lever at dapat po wala po siyang ilaw. So sa sitwasyon po nitong ating switch meron po siyang ilaw at ibig sabihin nagkukontak na po ito sa loob kahit na hindi po tayo pumipreno. Ayan, minsan wala po, minsan naman po meron. So nagluloko na po siya at ang solusyon po natin dito, kung meron po kayong contact cleaner, pwede nyo po siya linisin ng contact cleaner. Kung wala naman po, pwede po tayo mamili ng bago sa halagang 10 piso lamang. So, yung pinaka-problema nito, ikukumpara po natin sa bago, ay yung kanyang pin. Itong sa bago ay ang haba pa, mantanan sa kanya ay maikli na. Kaya once na tinulak po ito ng brake lever, konti na lang po yung kanilang separation sa loob, yung kanyang contact. Mantanan sa bago, malaki pa. Kaya talaga naman po dapat nabalitan itong ating lumang switch. Sa pagbabalik naman po, reverse lang po ng ating pagtatanggal at unahin nyo pong isuot sa butas itong kanyang pinaka-terminal. At sa kanyang position itong kanyang switch. So pag ganyan po, no, hanapin nyo lang po yung sa inyo kung saan po yung pinaka-slot nya. Then suot nyo lang po sa mga butas kung saan nyo po siya tinanggal at ito, pwede na po natin connect itong kanyang power supply. So green sa green, then syempre sa black sa kulay black. Yun. So presto mga pare ko, tapos na po at pwede na po natin siyang testingin. Testing po tayo, front brake stoplight. Upon testing po ay wala pa rin, ibig sabihin po niyan ay tumutukod po itong ating pin, kaya po hindi nagkakaroon ng contact itong ating switch. Ang gagawin po natin, gamit po itong cutter, ay babawasan po natin itong ating pin hanggang sa hindi na po siya tumutukod.
after po natin maputulan ng kante, makikita nyo hindi na po maabot tong ating pin at nagre-release na po siya. So pwede na po natin tong testingin. So ganito lang po ating video at maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.